At kasama po natin ngayon. Magtatanong naman si Engineer Joseph Miranda. Magandang araw po, Brother Eli. Meron po akong tatlong katanungan. Yung una po tungkol dun sa halamanan sa Eden. Tatanong ko lang po kung existing pa po ba ho yung halamanan sa Eden at saka hindi ho ba natuntun yun ng yung mga taga-sanlibutan noon na nung dumami na po yung mga tao. Yung pangalawa ho yung tungkol dun sa Genesis 6:2 ata yun. Yung may binabanggit po dun na yung mga anak po ng Diyos na nakapag-asawa ng mga anak ng tao at nakisiping. Kasi po ang narinig ko po sa inyo, isa lang po ang anak ng Diyos, si Jesus. So gusto pong malaman kung sino yung binabanggit doon na mga anak ng Diyos. Tapos yung pangatlo po, doon sa Apokalipsis, sino po yung binabanggit na 24 na matatanda na sa luklukan? Yun lang po. Salamat, Engineer. Ang haba nito. Engineer, ubos na oras ko rito. Pero ganun pa man sa shortcut ko. Salamat sa pagdalo ninyo. Yung halaman na ng Eden, nung paalisin si Eva at si Adan, pinabantayan ng Diyos sa isang kerubin. Kaya walang makakatuntun doon. It is a forbidden place, not anymore worthy for any human to enter into. Kasi it is a garden where there can be eternal life. But sapagkat ang tao is sumuway sa Diyos, hindi na siya karapat-dapat na mabuhay doon sa loob ng Eden. Pinaalis siya, binantayan yon. Basahin natin ang 3:24 ng Genesis. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Para wag nang matuntun, maingatan, pinagbantay doon ng Diyos ang isang kerubin at ang isang tabak na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay. So it is a forbidden place already. At nung dumating ang tinatawag na baha sa panahon ni Noe, that garden is not anymore like as it was before. Alam natin na lumubog ang panahon sa panahon ni Noe, ang unang sanlibutan, at nasira ang mga balo ng lubhang kalaliman. Diyan na nga nanggaling yung mga earthquake ngayon no? Yung sinasabi sa Genesis 7:11, kapatid na Daniel. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, ng 2 buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. Nasira yung mga bukal ng lubhang kalaliman, parang yung mga tectonic plates of the earth. Doon sa panahon ni Noe nasira yun Because of heavy pressure of the flood, ay nasira yung tectonic plates. Yun nga yung mga tectonic plates na yun na nasira sa panahon ni Noe. After that, nagkaroon ng tinatawag na parang separation of the land. Sa panahon ng nangyari yun, doon sa panahon ng apo na ni Noe. Basahin natin ang Genesis pa rin sa 10:25. At nagkaanak si Eber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa. At ang sa mga araw ni Peleg, apo ni Noe, ay nahati ang lupa. The land was separated. Because ang conception ng mga scientist ngayon, kapatid, parang meron na kung maliit na paniniwala doon
na once ang mundo, ang mga lupa sa mundo ay isang land lang, isang buong land. Ang tawag doon yung Pangea, yung tawag ng mga siyentipiko ngayon. But because of the movement that was caused by the destruction of the tectonic plates of the earth, and you are an engineer to understand enough what I am talking about, if the foundation of the land is destroyed, the possibility of the tectonic plates is to move, causing earthquakes, then causing the division of the land. Kaya kung makikita mo, kapatid na Joseph, yung kontinente ng South America at saka yung Africa was formerly joined together. Kung makikita nyo na naghiwalay lang, and I believe about, meron akong kaunting paniniwala dyan, Alam mo kung bakit? Meron sila ngayong technology yung tinatawag na yung magnetic signature of rocks. Rocks that were formed at the southern hemisphere and the western hemisphere, magkaiba ng magnetic signature. Let us read a portion of this knowledge, Sister Luz. The line of evidence, however, that firmly convinced modern geologists to accept the arguments in support of plate tectonics derived from studies of the magnetic signatures or magnetic orientations of rocks found on either side of divergent boundaries, just as similar age and fossil bands exist on either side of a divergent boundary. Studies of the magnetic orientations of rocks reveal bands of similar magnetic orientation that were equidistant and on both sides of divergent boundaries. For example, theorizing that the continents of South America and Africa was formerly joined together, but they were only separated in time. Yung magnetic signature nung parte ng South America at yung magnetic signature nung parte ng North Africa, magkapareho. Implying na dati itong magkasama, isang buo, nahiwalay lang yung isa. Which is biblical. Kaya naniniwala ako sa Biblia, naniniwala ako sa siyensya. Bakit? Sabi sa Biblia, nung panahon ni Noe, nasira yung bukal ng lubhang kalaliman, yung tectonic plates of the earth. Maaaring pati yung mga tinatawag na aqueous layer of the earth, yung aquifer. Pagkatapos, dumating ngayon yung proseso na naghihiwalay ngayon ng mga kontinente. Natuklasan ngayon ng mga siyentipiko yung magnetic signature nung South America at saka yung Northern Africa, magkapareho ang magnetic orientation. Kasi dati yung mga rock na yan, dati hindi naman rocks yan Maaring yan ay lava o lupa na through the years, millions of years, nagkakaroon ng pagbabago, nagiging bato. Pagka ikaw nabuo yung bato doon sa Northern Hemisphere, merong magnetic signature doon na nagpapatunay na yung magnetism na nandoon, naganap yun doon sa Northern. O kung nasa Southern naman, meron ding magnetic signature. What convinced scientists now to believe that there was once a Pangea, isang lupa na nagkahiwa-hiwalay lang, yung mga magnetic rocks na bagaman magkalayo ngayon, yung kontinente, pag pinag-aralan mo yung magnetic orientation ng mga rocks o mga bato, magkapareho. Meaning, at pati yung species, merong species of animal that is found in this particular place and is found also in a particular place which is believed to be one landmass in the beginning, nagkahiwalay lang. Kaya dun sa dalawang lugar na yon, merong magkaparehong species. Hindi ko na lang lahat pwedeng masabi, engineer. Pero nung panahon ni Noe, yung Garden of Eden, lumubog na yun At on the notion that God caused it to be guarded by an angel, ayun, hindi na nakita ng tao yon. Ngayon, doon sa 6:2 naman ng Genesis,
na ang mga anak ng Diyos ay nag-asawa ng mga anak na babae ng mga tao, wala namang posibleng mga anak ng Diyos noon, no? Bukod sa rasa umana o sa lahi ng tao, kundi mga anghel. Kasi, yung mga anak ng Diyos, yan tinatawag yan na mga anghel, tinatawag yang mga anak ng Diyos, kapatid. Babasahin natin muna ang Job 38:4. Nakikipag-usap ang Diyos kay Job. Sabi ng Diyos kay Job, ganito, Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. yung mga anak ng Diyos, sons of God, nung ginagawa ng Diyos ang mundo, nilalagay niya ang foundation ng mundo, nung umpisahan niyang gawin ang mundo, nag-awitan sa kagalakan, umawit yung mga anak ng Diyos. Ang tinutukoy ng mga anak ng Diyos diyan, mga anghel, engineer. Walang ibang anak ng Diyos na umiiral bago pa ang tao, kundi ang mga anghel. Ngayon, yung sinasabi ni Moises sa Henesis, nang makita ng mga anak ng Diyos, implying na mga anghel yon, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, kumuha sila ng asawa nila. Nag-asawa sila sa anak na babae ng tao. Ang naging resulta, nanganak sila mga higante. Yun ang pruweba na hindi tao yung mga anak ng Diyos na yon. Nagkaroon ng crossbreed. Kaya nagkaroon ng tinatawag na mutation. Kasi hindi naman tunay na tao yung mga anghel eh. Yung mga anghel, kumuha lang sila ng katawan tao para makapag-asawa ng mga anak na babae ng tao. Bakit? Meron ba talagang ganon? Basahin natin ang Judas, Kapitulo 1 at versikulo 6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Yung mga anghel hindi nag-iingat ng kanilang sariling pamunuan, iniwan nila ang kanilang sariling tahanan. Sa English, maganda ang pagkakasalin eh, Brother Daniel. And the angels, which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. There were angels which kept not their first estate as spirits, because angels were created as spirit beings. But they kept not their own estate, their first estate, and left their own habitation. Kumuha sila ng katawan. Ang anghel kasi, engineer, pwede pong kumuha ng katawan tao. Gaya nung anghel na nagpakita kay Abraham, pumunta sa Sodom at Gomora para ang Sodom at Gomora ay sunugin. Yung anghel na yon, kumuha ng katawan tao, 3 sila. Nagpakita sila para makita sila ni Abraham. Pinakain pa nga sila ni Abraham, kumain naman eh. Yung katawan nilang tao na yon, hindi galing sa rasa ng tao yun eh. Hindi pinanganak ng tao yun eh. Katawan yon that these angels took upon themselves by their power. Powerful kasi yung mga anghel eh. Kumuha sila ng katawan tao, bumuo sila ng katawan tao, nag-asawa sila sa mga anak ng tao. Kaya ang kanilang ipinroduce mutants, mga higante, doon nagalit ang Diyos. Kaya ginunaw niya ang unang sanlibutan. At nang nakita lang na karapat dapat noon, si Noe. Si Noe, nung sabihin sa Henesis, kaya siya naging dapat, he is integral. Sa pagkakasalin sa English, Noah was perfect in his generation. Perfect. Yung perfect doon from the Hebrew word na ang pagkakasulat sa Hebrew, tauming. Ang ibig sabihin, entire. Si Noe lang at ang kanyang pamilya ang natira na hindi nalahian ng mga anghel na rebelde sa Diyos. Sila lang ang entire, tauming. Sa wikang Ebreo, ang lahi ni Noe ang natirang binhi ng katauhan
na hindi nalahian ng mga anghel. Yung lahat ng nalahian ng anghel, pinatay ng Diyos yun sa baha. Nang dumating ang baha sa panahon ni Noe. Kaya po yung tinutukoy na anak ng Diyos doon, mga anghel which left their first estate, iniwan nila ang kanilang talagang tahanan dahil nakita nila yung mga anak na babae ng mga tao magaganda, kumuha ng katawan tao, nag-asawa sa mga anak ng mga tao. Kasi yung anghel hindi pwede mag-asawa yun sa tao kung hindi kukuha ng katawan eh. Wala namang katawang available para sa kanila na mga anak ay babae para maging kalahi sila ng human race. Kaya nagkaroon ng mutation, nag-produce ng giants. Mahirap na ipaliwanag sa shortcut ito pero gusto ko masagot lahat yung sa nasabi ni engineer. Sino naman daw yung 24 na matatanda sa luklukan? Ang ginagamit pong salita sa Grego, kapatid na engineer, yung presbyteros. Sa English, i-translate nila presbyter. Ang kahulugan nun, translate mo sa Tagalog, matanda. Hindi ang kahulugan nun, may balbas, mahaba, tapos nakayuko na, at korbo na, hindi ganon. Yung matatanda, sa Biblia po, ang tinutukoy na matanda is an authority. An authority. Parang si Pedro, sa edad niya na 30 taon, mas i menos, kasi si Kristo kumuha ng mga apostol, kaedad niya Hindi naman si Kristo kukuha ng mga apostol na hukluban na hindi na pwedeng maglakad Ang contemporaries ni Kristo, mga kaedad niya. Si Kristo nung mangaral, 30 anyos. Si Pedro, at the age of 30, kinikilalang matanda. Sabi ni Pedro ganito, 5:1. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo, at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Ang matatandang tinutukoy sa iglesia, mga authority kagaya ni Pedro. Sa matatanda sa inyo, umaaral ako, mangalaga kayo sa kawan ng Diyos, sabi niya. Gumamit kayo ng pagpupuno na hindi sapilitan, sabi ni Pedro. Kasi siya matanda rin. Tapos yung mga inaaralan niyang matatanda, yung mga puno sa iglesia. Tinatawag yung kapatid na matatanda. Kahit bata pa edad nun, kinukonsider yun na matanda. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, pakibasa kapatid na Daniel, versikulo 12. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Si Timoteo, nung maging ministro, bata pa, hindi pa masyadong maedad. Pero sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi maging uliran ka. Yung uliran, yun yung matatanda Kagaya ni sabi ni Pedro dun sa unang Pedro na yung mga matatanda sa inyo, maging uliran kayo ng kawan. Kaya, examples of the flock. Ibig sabihin, sa iglesia, kapatid, ang tinutukoy na matatanda sa Biblia, hindi ibig sabihin yung ulyanin, wala nang ngipin, nakakorbo na, hindi ganon. Ang kahulugan ng salitang matatanda, authority. Round about the throne of God in heaven, there are 24 thrones. May 24 na luklukan sa palibot ng luklukan ng Diyos sa langit. Basahin natin ang 4:4 ng Apokalipsis. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda, na nadaramta ng mapuputing damit, at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Ayun, meron silang corona Yung mga matatanda na yun
ang pag nagbabasa ng Biblia iba, ang iniisip doon, matatanda, para bang yung lola ko na malabo na mata, ganoon, wala nang ngipin, ang balate, yung kurduroy na ang balat, ganoon ang paniwala. Pero hindi, mga authorities yan that are seated round about the throne of God in heaven. Meaning, mga authorities yan in heaven. Mga katulong ng Diyos yan sa pamamahala ng universo, kapatid. Basahin natin, sa isang talata ng Efeso, Kapitulo 1, versikulo 21. Saka iba-ibabawa ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Si Kristo ginawang pangulo ng iglesia, at hindi lang siya pangulo ng iglesia, nasa ibabaw siya ng lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan, pagkasakop, bawat pangalang ipinangungusap, hindi lang sa sanlibutan ito, kundi sa darating. In English, it is well said. Ang sabi doon, above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Ibig sabihin, meron talagang powers, authorities, dominions. Isa doon yung 24 na matatanda sa langit. They are all under the power of the Lord Jesus Christ and under the power of God. Pero wag ka mag-isip, kapatid, na yung 24 na matatanda, 24 na hukluban, ulyanin, at saka hindi naliligo. Ganun po yun. Maraming salamat sa iyong pagdalo, Engineer.